malakas ng ulan dito sa Vancouver. Mariin namin kinukuntina ang pagbisita ni Bongbong Marcos, ang King of Corruption dito sa Vancouver. Ang sinasabi niyang investment mission ay walang iba kundi isang malaking kabulastugan lamang. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinalubong ng kilos protesta sa Vancouver, Canada, kung saan nakatakda siyang makipagpulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon sa Grupong Bayan BC at iba pang progresibong organisasyon, nagsagawa sila ng demonstrasyon upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa administrasyon ni Marcos at sa mga usaping inaasahang tatalakayin sa bilateral meeting. Kabilang dito ang posibilidad ng isang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada na ayon sa mga nagprotesta ay maaaring magbigay ng mas malawak na access sa mga Canadian mining company sa yamang mineral ng Pilipinas. Nagpahayag din sila ng pangamba sa mga posibleng kasunduan sa langis at liquefied natural gas na anila ay maaaring magpalawak ng pagdepende ng bansa sa dayuhang enerhiya. Sa kanilang pahayag, nanawagan din ang mga organizer ng pananagutan sa administrasyon kaugnay ng mga aligasyon ng korupsyon at iba pang isyong ibinabato laban sa pamahalaan. Samantala, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang Malacanang kaugnay ng naturang protesta habang nagpapatuloy ang official visit ni Pangulong Marcos sa Canada. Shame on you, Marcos! Selling out the Philippines! Shame on you, Marcos! Selling out the Philippines! Our critical minerals to stay in the Philippines! Move out here. This is private property. You guys need to. We do not want unfair military agreements with Canada! Junk the statusing business forces agreements! Get the military, get the Canadian and the U.S. military out of the Philippines! Stop selling out the Philippine people and our wealth to line their pockets! To support their corruption! Shame on you, Marcos! Marcos, single in! Shame on you! Shame on you, Marcos, and all your cronies on your Canadian tour of corruption! Shame on you! To sign unequal trade agreements with parties! What does that say about Canada's values as a champion of human rights? Shame on you! You are a son of a dictator, fully selling out the Philippines! I am here representing Ottawa BC, and I am here to say that you have no interest in preserving the futures of Filipino youth, whether that's in the Philippines or in the diaspora! Recently, there was a Mindanao earthquake, and so many were killed! And what did you do? You further just corrupted out of the fucking... Sorry. The Department of Education! Salida Marcos! And when the Negros 19 were brutally murdered by the AFP for their illegal aerial strafing, what did you do? You congratulated the AFP on their murders! You are a murderer! You are a son of a dictator! You are a puppet! Stop the SOBFA! Stop the SOBFA! Stop the anti-sites! Stop the SOBFA! Stop the SOBFA! Stop the free trade agreement! Stop the SOBFA! Shame on you, Marcos! Justice for the Negros 19! Justice! Justicia para sa Negros 19! Justicia! Marcos, singilin! Duterte, panagutin! Duterte, panagutin! Marcos, singilin! We are still waiting for accountability for the flood control corruption. The corruption that you referenced in your State of the Nation address last year. But still, today, no big fish have been held accountable. Imperialismo! Imperialismo! Feudalismo! Bakit kapitalismo? Imperialismo! Ayan
mga kasama, lumabas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Jollibee store. Kasabay nito nagsilabasan yung mga nagkikilos protesta dito sa Vancouver, Canada. Kasabay rin ng kilos protesta nila at na-event ni Pangulong Marcos, malakas ang ulan dito sa Vancouver. Ang ginigit naman nagkikilos protesta, hindi raw welcome si Pangulong Marcos dito sa Vancouver, Canada. At pinapanawagan nila na mabigyan ng hustisya yung nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Ayan, hanggang dito sa paglalakad ni Pangulong Marcos, sinusundan siya ng mga nagkikilos protesta. So ayan, hinarangan na ng mga police authorities ng Canada yung mga nagkikilos protesta dito. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa Vancouver, BC, Canada. Radyo Mansional, Salazar, Tatak, RMN. Malakas ang ulan dito sa Vancouver. Ayan mga kasama, lumabas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Jollibee store. Kasabay nito nagsilabasan yung mga nagkikilos protesta dito sa Vancouver, Canada. Kasabay rin ng kilos protesta nila at na-event ni Pangulong Marcos, malakas ang ulan dito sa Vancouver. Ang ginigit naman nagkikilos protesta, hindi raw welcome si Pangulong Marcos dito sa Vancouver, Canada. At pinapanawagan nila na mabigyan ng hustisya yung nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Ayan, hanggang dito sa paglalakad ni Pangulong Marcos, sinusundan siya ng mga nagkikilos protesta. So ayan, hinarangan na ng mga police authorities ng Canada. Wala. At galit na galit dahil walang kawalang hustisya sa ating bayan. Mariin namin kinukuntina ang pagbisita ni Bongbong Marcos, ang King of Corruption dito sa Vancouver. Ang sinasabi niyang investment mission ay walang hindi, iba kundi isang malaking kabulastugan lamang.